Uy, busy ka ba? Kung free ka, pera muna ng 3.5 minutes mo. May kikwento lang ako sa'yo. Hindi para magyabang, kundi para ipalala sa'yo na minsan, ang isang desisyon, isang araw lang yung pagitan ng buti na lang at sayang. Ako nga pala. Ako nga pala si Dari at partner ko si Gladys. Dati kami nagtrabaho sa Pinas, tapos nag-Japan kami for 7 years, at ngayon nandito kami sa Canada bilang temporary workers. Kami nga pala yung last batch ng couples na nakapasok dito. April 2024, last year yon. Kami nag-start sa Canada kasi May nagsimula yung studies ko. At alam mo ba, kung na-late lang kami ng kahit isang buwan, hindi ko na sana nadala si Gladys dito. Isang buwan. Ganon kaliit yung pagitan ng magkasama at magkahiwalay. At kami rin pala yung batch na sumugal muna bago nagkaroon ng sunod-sunod na immigration policy changes dito sa Canada. Alam ko ang daming apektado. Baka isa ka doon. Mahirap siguro intindihin lahat to sa umpisa, pero stay tuned ka muna sa mga kwento namin kasi isa-isa naming isi-share sa inyo kung paano kami nagsimula mula umpisa. At sa vlog na to, ikikwento ko muna sa iyo kung yung last day namin sa Japan at yung first day namin paglapag sa Canada. O sige, last day sa Japan. Yamagata. Pinadala na namin lahat ng baggages namin papuntang Toronto. Lahat ng damit namin, lahat ng gamit, pati nga yung computer binitbit ko. Sabi namin sa isa't isa, para sa unang taon sa Canada, kahit wala mo nang bili ng bago, basta magsimula lang muna tayo. Alam mo yung pakiramdam na nilalagyan mo ng kahon yung buong buhay mo. Tapos, ipapadala mo sa isang bansang hindi mo pa alam kung magiging tahanan mo talaga. Okay na. Check-in na tayo sa domestic flight going to Toronto. Na-miss natin yung flight natin, connecting flight natin. Dahil natagalan tayo dun sa immigration, customs. Pero okay lang, hindi pala kailangan tawag dito, mag-worry kasi they will not charge you extra for rebooking. Alright, let's haggard to the max. Okay lang. At least nandito na kami. For almost 3 days, Yeah, right? since April 10. From Tokyo. From Kokonama, Higashi, Matsushima to Tokyo, then Tokyo to Narita, Narita to Calgary, then Calgary to Toronto, then Toronto to Toronto Airport to Andy's place. So, paglapag namin sa Toronto Pearson Airport, may nag-aabang na sa amin. Si Auntie Eunice yun. Siya yung pinsan ng mama ni Gladys. Alam mo yung taong kahit limping na, kasi masakit yung tuhod niya nung time na yon. Kahit 2 a.m. na, pinili ka pa rin salubungin, sunduin. Ganun si Auntie Eunice. Kaya ang laking pasasalamat namin sa kanya kasi kung hindi dahil sa kanya, wala sana kami tinuluyan. So doon kami sa apartment niya tumuloy. Sa gitna ng pagod, kaba, takot, may isang taong nagsabing, welcome, hindi kayo nag-iisa. Yan nga, meron pa kaming bandera, di ba? Maulan pala nung dumating kami sa Toronto, share ko lang. Naniniwala kasi ako na kapag maulan, sa importanteng araw, blessed ka. So, hindi ko alam kung totoo yun, pero sa dami ng dinaanan namin mula nung pumunta kami dito sa Canada hanggang ngayon, siguro pipiliin kong maniwala. So, ito pa lang yung simula. Marami pa kaming kukwento. Yung hirap, mga pinagdaanan, yung tanong kung tama ba to, tama ba yung desisyon natin na umalis ng Japan at nakipagsapalaran dito sa Canada. So, marami kami naging tanong. Pero sa ngayon, gusto ko lang sabihin sa'yo na minsan, feeling natin hindi tayo handa, hindi tayo sigurado, hindi malinaw yung future. Pero kung alam mong may mawawala kapag hindi ka umalis, or mas lalong walang mangyayari kung hindi ka umalis dun sa comfort zone mo, baka yun na talaga yung sign. Kaya sige, next time ulit. Salamat sa oras. Ito pa lang yung umpisa.